nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Mga kapatid, problema ng marami sa atin ang discoloration sa iba't ibang parte ng ating katawan. Tulad na lamang po ng maitim na batok. Pero ingat-ingat dahil posible raw na senyales ito ng mas seryosong kondisyon. Eto na, kukonsultahin natin ang ating resident morning doctor. Doc, alam mo ba, alam mo, maraming tao kung nakikilala na nabubuli kapag maitim ang batok nila, Oo, di ba? totoo yan. So, ito pala ay maaaring hindi lang basta maitim na batok. Tama. Could be a sign or symptom also of Na something may more sakit ka, important. yes, Oh my medical God, condition. okay. Pero bago yan, Mommy Dimples, good morning. Good morning. And good morning din sa ating mga kapatid. Mahirap talagang maiwasan ang pangingitim ng balat. Kasama na yung batok dyan, kasi nasa tropical country tayo. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kapatid, panoorin muna natin to. Sa edad na 42, problema raw ni Jeffrey ang maitim niyang batok. Bukod sa pagkabilad sa araw dahil sa trabaho, akala niya raw ay timbang ang dahilan nito. Nagugulat ako kasi naghihilod ako. Hindi na mawala-wala. Ang tinitingnan ko naman yung pagiging obese. Sabi ko naman, obese siguro pero hindi naman ganun katindi ang obesity ko eh. Kasi nakakakilos pa nga ako eh. Kamakailan lang ay nalaman ni Jeffrey na meron siyang type 2 diabetes. Isang sign din daw ng diabetes yung pangingitim ng batok. Kaya sabi ko, ay oo nga. Kasi nung time na nagpa-blood chem ako, medyo mataas yung sugar ko. Kaya napansin ko, sabi ko, kahit anong hilod ko sa kanya, hindi mawawala talaga. Kasi merong sign ng diabetes. Tinutokso man, ipinaliliwanag na lang ni Jeffrey ang kanyang kondisyon. Sinasabi ko naman sa kanila, naghihilod ako, kaso nga lang, yan, sign ng diabetes yan. Kaya hindi mo mawawala yan. Naku, kawawa naman si Sir, ano. Pero totoo yun na maagang maganda nalalaman natin to kaagad. oo. Para kasi internal pala yun. Kumbaga parang manifestation ng nasa loob mo. Hindi lang siya sa init. Doc, eto, isa-isahin natin at talagang himay-himayin natin. Paano nga ba nagkakaroon ang isang tao ng maitim na batok? Okay, so marami talagang sanhi ang maitim na batok. So unang-una riyan, Mommy Dims, yung acanthosis nigricans. Okay. So ito yung pangingitim at saka pangangapal ng balat. So kasama na yung batok dahil sa insulin resistance. So ito yung mga taong may diabetes. Yan. Pwede din ang genetics. So nasa lahi na yan. So pwede din ang poor hygiene, ang mga hormonal imbalance kagaya ng polycystic ovarian syndrome, at saka yung mga buntis. Di ba napapansin nyo, umiitim yung mga batok nila? Di ba sabi nila, nila pag lalaki daw, maitim ang leeg. Oo. Alam mo, may mga kilala naman ako na kahit babae, medyo maitim, Tama. pero may mga buntis naman na kahit lalaki, hindi naman nangingitim. Yes. At saka meron din yung gaya ng kay Jeffrey, yung kondisyon niya na type 2 diabetes at hypothyroidism. So isa sa manifestation niyan, yung pagkakaroon ng maitim na batok. Pwede din ang obesity. Or yung kapag nasobrahan ka na sa taba Yes, or sa oo. laki ng katawan. Tama, Okay. tama. Ano ba ang mga produkto ang pwede nating ilagay, ipahid or inumin ba kapag meron ka na maitim na batok? Okay, so ang mga pwede natin gamitin, pwede tayong gumamit ng exfoliants, mga whitening serums, mga whitening creams, at sunscreen. Pero meron din tayong mga home remedy na pwedeng gawin. Okay. So ituturo natin yan sa ating mga kapatid. So unang-una na riyan yung aloe vera. So ganito po ang itsura ng aloe vera. Sa plant Oo, yan di ba? oo. Parang ginaganon lang siya kaagad. Tama. So ang gagawin, hihiwain nyo lang, tapos kukunin nyo lamang yung gel. So ganito yung magiging itsura niya. So yung gel na yan, yan yung ipapahid natin sa batok. Bakit nakakaputi ba Nakakaputi siya. Nakaka-hydrate din. So ipapahid lang nila, ibababad nila ng mga 10 to 15 minutes, Tapos ligo? banlawan. Okay. Oo. So gagawin po nila yan araw-araw. Tapos meron pa isa, Mommy Dims, ha? Maliban sa aloe vera, pwede din ang apple cider vinegar. Ito ba yung klase na iniinom, Doc? Yes, pwede para pumayat. Pwede yan. Pero pwede rin yan pampaputi kasi exfoliant yan. Pero merong paraan ng pagtimpla. Hindi lang basta-basta gagamitin ng ganyan. So yung apple cider vinegar, kumuha lang tayo ng kutsarita. Tapos, 2 kutsarita ng apple cider vinegar sa 4 na kutsarita ng tubig. 2:4. 2:4. So ihahalo nyo lamang yan. So pagkahalo nyo, Tapos ikokoton. oo, kumuha kayo ng cotton,
Tapos ilagay nyo sa batok. Pag nilagay ba, Doc, dapat pinapahid or dinadamp? Maganda ipahid. Mas Ay, maganda pahid. ipahid. Oo. Tapos iiwanan siya ng 10 to 15 minutes, tapos babanlawan. Pero hindi siya gagawin araw-araw. Gagawin siya every other day. Okay, bakit hindi Oo. pwedeng araw-araw? Nakakasunog ba yun, ano? Nakakasunog. Lalo na kung ang gagamitin mo hindi apple cider vinegar, yung regular na suka, wag po yun. Mas maganda apple Naku, ang cider. dami pa man yung mga suka ngayon masasarap. Oo. Baka mamaya yun ang magamit ninyo. Okay, Doc, after nito mga home remedies, and I'm so sure marami sa mga kapatid natin ang merong aloe vera sa kanilang mga bakuran, Tama. may apple cider vinegar kasi iniinom na nga para sa pagpapapayat, Yes. sabi nila, diba? Ano naman ang active ingredient na dapat hanapin kapag bibili ka ng produkto na pampaputi ng batok? Okay. Kasi diba dati meron kang sinabi mga hyaluron, mga salicylic. Ano ngayon? So para sa ating mga kapatid, pwede po tayong gumamit ng exfoliants. Meron niyang glycolic acid, salicylic acid at lactic acid. Yun. Mga brightening agents din, kagaya ng vitamin C serum. Oh, yung at binigay mo sa akin, yes. vitamin C Oo, yun. nakakaputi yun. Tsaka niacinamide. Meron din tayong mga hydrating moisturizers, kagaya ng hyaluronic acid. Mga retinoids, kagaya ng retinol, at mga whitening creams, kagaya ng kojic acid. Ayun. Okay, paano naman daw ginagamot ang maitim na batok? So, okay. Unang-una, gamutin muna natin ang kondisyon na diabetes, hypothyroidism, kasi kahit anong gawin mong pagpapaputi, hindi yan puputi pag hindi ito na-address. Pangalawa, gamitin natin yung mga creams o ointment na nireseta ng doktor. Tapos kung may extra budget tayo, pwede tayong mag-chemical peels. Nakapagganyan na ako, Doc. O yan, Oo. nakakaputi yan. Mga laser therapy, ganyan. So gumamit din tayo ng mga exfoliants at moisturizer. At ito, napaka-importante. Maglagay tayo ng sunscreen araw-araw. Oo. At re-apply, sabi Re-apply niya. Ano every bang 2 to magandang 3 hours. SPF niyan? Dapat SPF 50 kasi nasa tropical country 50 tayo. and above 50 pa and yan, above. Doc. Mas maganda. Okay. Ayan. At ito nga kanina, no, na-mention na natin yung mga Mga home home remedies remedies. na ginawa Tama, natin oo. kanina. Again, isa pa ulit, Doc. Aloe Aloe vera, vera, tapos apple cider cider vinegar, 2 kutsarita sa 4 na kutsarita ng Ng tubig. tubig, oo. Tapos, ipapahid lang at hindi pwedeng araw-araw. Tama. Oh, ang galing talagang. Alam mo, maganda rin sigurong gawin yan sa mga tuhod-tuhod natin. Yes, pwede din, no? Sa Hindi mga lang sa siko-siko batok. natin. Doc, maraming salamat. Sobrang na-enjoy ko ang lahat ng mga tips mo. At ang pinaka-paborito ko dito sa Balik Alindog ay hindi lang basta yung mga mamahalin na Tama, mga pwedeng oo. medication Abot or kaya din. ang abot kaya din itong mga shinare mo sa amin. Maraming salamat, Doc Richard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.